Nakakaingit lang. Okay. She knew about Riway last year lang, 2023. Riway was introduced to her by their vice president dun sa subdivision nila kasi nagkaroon natin ng presentation dun sa subdivision nila. Eh, tinanong ko siya, sabi ko, she looks young. Mukha pa siyang bata sa akin. She looks young. She looks very pretty. Parang hindi niya naman kailangan yung product. Sabi ko, bakit niyo po ginagawa si Riway? Ano po, nakilala niyo po ba siya through product? Kasi marami pong nag-start dito nang dahil sa product, tama? Yeah. So siya, hindi naman po siya may sakit. Wala po siyang health problem, but nung nalaman niya yung platform, she decided to do the career path of Riway International. Kasi ang dami niya pong, imagine yung heart nito. Dito, ang gusto kagad natin kita pera kagad Karamihan po ganun ako din Pero siya kanya, ito yung heart niya. Kasi ang dami na daw kakilala na pwedeng matulungan ng platform and the product. So let us all welcome. Ready na po ba kayong i-welcome ang ating first speaker? Yes! Let's all welcome our 47-year-old stunner, Diamond One Star. Let's all welcome Joy Calagahan. Thank you po. Good afternoon po sa lahat. Salamat po sa pagpapakilala. I would like to acknowledge the presence of our Team Elite Pegasus, Sir Joel Gamas, Sir Ramon Ongo, our Team Elite Pabo, Ma'am Lani Pedregosa, Ma'am Luhang Baro, and Ma'am Henry. And sa mga... Ay, si Ma'am Angel ko. Sorry po. Good afternoon po sa inyo lahat, sa ating mga 3-star, 2-star diamond, and 1-star diamond. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ganun pa rin po, pag nandito talaga sa stage, nakakatog talaga ng tuhod. Hindi pa rin po ako talaga masanay-sanay. Kahit anong pilit ni Ma'am Lani, na palagi ako pinapa-speak. Pero nagpapasalamat po ako sa pagkakataon na lagi niya po akong binibigyan ng pagkakataon na mag-speak dito sa inyo. Yun nga po, kagaya po ng nasabi kanina, nakilala ko po ang Riway nung si Kuya Dali, yung Vice President namin, inintroduce niya to sa amin. Pero hindi talaga ako yung in-invite, yung kapatid ko, yung ate ko. It so happened na that time, yung ate ko busy. So, kasama niya rin po kasi ako sa company, isa rin po ako sa empleyado niya. So, ako po ang nag-represent sa kanya. So, nung sinabi po ni ate na ako po yung sumama kahit ayaw ko po. Ayaw ko po talaga. Ayaw ko pong sumama. Kaya po nung nasa sasakyan kami, mula pag-alis namin sa Villa hanggang dun sa event, hindi po talaga ako nagsasalita at nakasimangot ako. Ayaw ko po kasi talagang sumama. Wala akong plano. Lalo't hindi naman ako talaga yung in-invite. Parang alam niyo po yung parang second option. Diba nagkinarte? Gusto ko, VIP. VIP lang yung peg. So, wala pa akong nagawa kundi sumama. Ayun nga po, noong una, nakita ko po na iba yung crowd. Tapos yun nga po, ang nagpe-present kasi sa amin doon, family talaga. Sila Ma'am Merla, sila Sir Felix, sila yung nag-umpisa sa Pizza Didi, doon yung event namin doon. So, every Wednesday po yun nung una, di ba, ayaw ko sumama. Tapos, after kasi office noon, 5 o'clock, dumidiretso na po kami doon. At kikita-kita kami doon sa court namin, tapos didiretso kami doon sa Molino. Nung hindi na nila ako sinasabihan na sumama ako, parang naano na po ako, parang nalungkot ako. Pero hindi po ako nagpatinag. Kahit hindi na nila ako in-invite, pumunta na ako. Ako na yung kusa. Di ba nung una, ayaw nyo, di ba? Ayaw pumunta. Pero nung huli, ikaw na ang nagkukusang pumunta dun sa venue. So yun po. Tapos po, kakashare sa loob po ng bilya namin. Hindi ko po inaasahan na, yun nga po, dahil nagandahan po sila sa product at nakita po talaga nila yung platform na nakasama na po namin sila, nag-decide na po silang mag-join
Kasi po, nakita nga po nila na sa product, wala po talaga tayong question. Maganda po talaga yung product. Nung nakita naman po nila na hindi lang pala sa product nagtatapos kasi maganda po yung sa business side. So, yun po. I would like to acknowledge the presence of our team Elite Phoenix, si Ma'am Iris Omali. Good afternoon po. So, yun po. Nagtuloy-tuloy po kami hanggang sa kakashare, dumami nga po. At yun nga po, ang nagustuhan ko dito sa Leeway, sa family po talaga, yung core value when it comes to family. Siguro pangalawang beses ko na pong na-share na si Ma'am Linda, yung Tacloban, kahit hindi po natin siya direct, nung may nangyari po sa father ko na inatake po siya ng heat stroke, hindi po siya nagdalawang isip na pahiramin kami ng portier. Sinalubong po siya ng pinsan ko doon sa Tacloban. Hindi po kami kilala personally ni Ma'am Linda, pero hindi po siya nagdalawang isip na ipahiram para lang po makainom yung father ko na heat stroke doon sa Leyte. Yun po yung nagustuhan ko na talagang sa family yung isa sa mga core value natin at talagang napatunayan po namin yun. Bukod sa kaming tatlong magkakapatid na hindi naman talaga kami nagkakasundo-sundo sa ganito, dito sa Leeway, magkakasama po kami. Ayun po. Tapos yung sa ano rin po, yung nag-share nga po sa amin na si Kuya Danilo Sales, wala man po siya ngayon, pareho po silang mag-asawa na nandito na rin. Talagang porsigiti po silang gawin ang Leeway business. Sana po, wag po tayong magsawang i-share lang kasi nga po, hindi naman po tayo natatapos dun sa product, pero po tayong pagkakataon when it comes to business po, sa business side, maganda po talaga when it comes to the financial. Marami po talaga tayong matutulungan. Sabi nga po, paano tayo tutulong kung tayo mismo walang kakaya ng makatulong. Kaya yun po yung ginagawa ko ngayon kasi sa health, naman po, awa naman ng Diyos, hindi naman po ako, wala naman akong ganong kalubhang sakit. Ang gusto ko lang po i-share, bukod sa mga matutulungan po nating may sakit, at the same time, when it comes to financial, makakatulong din po tayo. Saka yun nga po, first time ko po sa family namin, dahil po sa Leeway, nabigyan po ako ng pagkakataon na makasama po sa Malaysia. Kung hindi po nakilala si Leeway, hindi po ako makakarating ng Malaysia. Actually, dalawa po kami sa grupo namin. Si Miss Gloria Padilla po, Diamond One Star. Kasama ko po siya sa Malaysia. Dalawa po kami sa grupo namin nakarating doon. Nagpareho po, siya po senior, ako po ay 47. Pareho po kami first time na nakarating sa Malaysia. Tamang-tama din po yung hotel, yung room ng hotel namin is 1521. Alam niyo po kung ano po yung number na yon? Tanong niyo po. Ano? Yan. Birthday po naming dalawa. September 15 at saka September 21. So, kaya talagang sabi namin yung biyahe na yon, yung Malaysia trip na yon, talagang binigay sa amin ni Leeway. Kasi pareho namin first time, birthday pa namin. Di po ba, nagkataon man siya, pero talagang grabe yung ano po, di ba? Yung binigay sa amin na memories at saka privilege po na pupunta lang kami doon para kunin po yung award namin, yung trophy at the same time, nilagyan po kami ng pin. Kung i-share ko na rin po, yung pin ko, nung nawala po yung pin ko, na kinuha ko pa sa Malaysia nung nag-opening po tayo dito sa Manila. Sa dami ng tao, hindi ko na malayan, nalaglag. Pero yun nga po, sabi nga po ni Ma'am Linda, sir, kung nawala man yung 1-star diamond mo, di bale, sa susunod makukuha mo, 3-star diamond. So yun lang po, huwag po tayong magsawang mag-share. Kami po, hindi po kami nagsasawang mag-share. Ngayon po, kahapon nga po, yung nagkaroon din po kami ng OPP event sa Rosario, Cavite. Hopefully na magtuloy-tuloy po yun at katulad namin na makita nila kung anong kagandahan ng platform ni Leeway at ang culture, makasama din po natin sila. Yun lamang po. Maraming pong salamat. Ma'am Lani, thank you po ulit sa
Ma'am Joy, no? When it comes to this kind of business, hindi lang to natatapos sa product. Tama? Freeway has a lot to offer. Tama po ba? Naniniwala po ba tayo doon? Leaders? Na kapag nandito ka, sinubukan mong i-open, sinubukan mong umupo, makinig, magwa-widen up yung vision mo sa buhay. Tama? Just like what happened to me. I'm just 27 years old, pero sa age ko na to, parang feeling ko sa dami ng beses na nakikinig ako sa mga sharing nila dito mo, ng mga Team Elite Pegasus natin. Okay lang po bang palakpakan natin yung mga Team Elite in the house right now? They are the best source of motivations and inspiration kasi ang dami na nilang pinagdaanan and yet they are very willing to share their stories. Just like our diamond leaders na mag-share this afternoon. Okay lang po bang palakpakan natin ng lahat sila? Hindi yung sarili natin, palakpakan mo yung sarili mo kasi kung nandito ka at sinusubukan mong gawin yung business tapos nahihirapan ka, gumagawa ka ng sarili mong kwento na magiging kwenta-kwenta in the future. Tama? So, titigil? No, tama? Tama yan. Yung next speaker po natin, ayun, sorry, before I jump to the second speaker, sabi din ni Tita Joy doon, ni Ma'am Joy, is wag natin itigil yung pag-share. Kasi yung minsan yung nasi-share natin, akala natin hindi interested, di ba? Parang si Ma'am Joy, ang sungit daw, nung umatin. Pero tingnan mo naman, nandito siya, Diamond 1 star na siya. At isa siya sa mga nagbibigay na inspiration to other people. So, huwag tayong tusuko. Kasi minsan, nakala natin, yung mga taong nasyasyaran natin, hindi sila interested. Yun pala, madami lang tanong sa isip nila and they're still learning what we are trying to share to them. Kaya huwag tayong susuko kasi hindi natin alam baka yung sinesyaran natin, yan na pala yung sunod mong Team Elite. Tama? Yes. Ayun. So, yung next speaker po natin, hindi ko po ito nakikita kung nasa na siya. Dito na po ba yung second speaker natin? Verify ko lang po. Sorry. She is Diamond 1 star. Hindi ko po siya namin, sorry. Wala talaga siya kanina. Ang dami ko ng tinanungan kung nasan to. Dito na ba? Ayun. So, hindi ko po siya natanong. Hindi siya na-interview kanina kasi naghahanapan kami. Hindi ko alam kung nasan siya. But I'm so excited to hear her story. For sure. Kasi ang rank niyo po is Diamond 1 star. That is the hardest rank we can achieve in Riway. Why? Agree po ba kayo? Agree? Why? Hardest? Bakit? Why? Kasi sa Diamond 1 star po, doon pa lang, wala ka pang idea eh. Tama? Inaalam mo pa lang lahat eh. Sinusubukan mo pa lang aralin yung sistema eh. Paano i-present yung product and the business. Diba? Ang dami mong gugugulit sa 1 star, tama? Yes. When you're going to hit 2 star and higher ranks, may idea ka na. I-apply mo na lang. Pero for sure, hindi ko man na-interview itong second speaker natin. She has a story to tell. And for sure, matututo tayo sa kanya. So let us all welcome our Diamond 1 star, Wilma Corpus. Wilma Corpus. Dito pala. Surprise! Last 2 weeks ago pa na ako nagsishare. YES, naalala niyo po yung YES? Last time, yes. So hindi pwedeng magno. Good afternoon, leaders. Good afternoon po sa ating mga high-ranking leaders ngayon. Palakpakan naman po natin sila. Yes, hindi ko na po isa-isang mabanggit po ang mga names, but I really salute you of your patience and perseverance in this Freeway company. Napakatyaga niyo po and naging inspirasyon po namin kayo sa inyong mga achievements sa buhay. Which is, yun din yung aking goal. Hopefully, by God's grace. Okay? I am Vilma Corpus, 71 years old. And, si Sir Ramondo. 1 year pa lang po ako dito sa Riway Company. And why I am in Riway this time? For 2 years, meron pong nag-introduce na sa akin sa Riway. And binaliwala, parang dead man lamang. Dead man. Kasi sabi ko, scam yan.
ako sa insurance, nanggaling din po ako minsan sa cosmetics, mga ganun. And then, after that, yung sila Ma'am Lou, sila Dr. Jenny, tsaka yung aking upline, Sister Nida, in-invite po kami sa Mary Mother of the Church Parish. Sino po yung mga taga-BF dito? BF Resort Village, Las Piñas. Mabibili pa lang. Bibili pa. Sige po, sir. Pwede namin yung better handle ng property. Dalawa. Sir, appear tayo kasi nagre-real estate din po ako. O, ma'am, may client na tayo. Yes. And nung ano po sila ay nagbibigay po ng talk sa amin. At by the way po, kami ay, ako po ay isang parish worker as mother butler po ako. And at the same time, kagaya ni St. Matthew na collector, kami po yung Ministry of Ushers, Greeters, and Collectors po sa simbahan. And then so that time po na sila ay nag-share sa amin sila Ma'am Lou. Kontrabida po ako, number 1. Kinukontra ko po yung ganitong networking. Then after that, habang nagkikwento po sila sila Ma'am Lou, nagkaroon po ako ng idea, sabi ko, why not? Bakit ko hindi subukan ang company na to? So I started listing down yung mga prospects ko. Habang nagsasalita po sila, naglalaro na po yung isipan ko. Sino kaya ang aking alam niyo pa ang number 1 na nailista ko po dito. Yung kapatid po ni Senator Manny Villar. Siya po yung first na inisip ko. And then after that, marami na pa akong inisip na ilagay. And then after that, mga nagpunta na sila sa Taiwan kasi may mga promo po na last June 2023. And then sabi nung upline ko, si Sister Nina, Sis V, may promo, buy one take one. Ano ba yung buy one take one? Hindi ko po naintindihan. Wala pa akong naintindihan about it. And then after that, dumating sila. Halika na, punta na tayo. Nag-house to house po kami. So lahat po yung mga nilista ko po na listings that time, 25, pinuntahan po namin. And then in 4 days time po, naalala yung sinabi ko na in 4 days time, naka-achieve po ako ng Diamond 1 Star. Eh, hindi ko naman po naiintindihan kung ano po yun. Hindi ko naiintindihan kung ano yung Diamond Star, paano nangyari yun, paano mo aayusin yung line-up, hindi ko po naiintindihan talaga. Ganon. And then, buti po magagaling yung mga applies kasi naman po, Sir Monondo, and then, so from that time on po, nagkaroon po ako ng idea, ng courage ako, na-strengthen ako. Kung kaya nila, why should I not fight also? Kung kaya nung iba, bakit hindi ko rin gagawin yung ginagawa nila? Kapal mo. Ika nga, di po ba? Ang kwento ko po ito ngayon, so nakain na po ako sa Riway. And ang naka-struck po sa akin na isa tuwing ako ay nandito po sa ating opisina, yung 6 core values. Bright thinking. Pag bright thinking, kailangan na lagi tayong mag-iisip ng tama at forward sa buhay, lalo na po sa edad ko na 71. Kailangan mag-forward ako mag-iisip na magkaroon din ako ng goal kahit may edad na. Pero kahit medyo may edad na yung katawan, pero the mind still young. Diba? So kailangan ng gamitin, the mind should stay young para gano'n fight and fight. Gano'n. Mukhang bata. And then po yung another skill, sige po, ano po yung pangalawang value po, may preview. Family, pwede rin family. Palakpakan po natin kasi kita meron, binanggit ko ng kanyang preview. Family, health, spiritual, financial, di ba? So, yung social skills. So, yun po yung ang ganda ng kombinasyon ng 6 core values po natin. Sabi ko may family, may spiritual. Kasi nagsiserve din po ako sa simbahan. So, at the same time po, I manage my time this time. Every day po may mga schedules po ako. May schedule po ako ng Riway. May schedule po ako sa simbahan.
may schedule po ako sa bahay as inday kasi nag-i-inday po ako sa bahay. Wala po akong katulong. Ako po yung gumagawang trabaho ng bahay. No? And ang isa ko pong ikikwento po sa inyo, why Riway. Last 2 weeks ago, naikwento ko po sa inyo na naoperahan po yung paa ko and magaling na. Meron pong kadiwa sa amin sa BF Resort. Nakita ko po yung naka-flash sa TV. May kadiwa sa amin. So, that was mga 11 a.m. Wednesday last week. Sabi ko, uy, may kadiwa, halika, bili tayo doon. Pumunta ako doon. Yung asawa ko po, nag-park doon sa tapat ng clinic, doon sa clubhouse po namin. Kung saan yung doktor na nag-opera po sa paa ko. Nagkataon po na, nag-knock ako sa clinic, ang nurse niya tsaka yung doktor lang po nandun. Sabi ko, Doc, thank you, nandito ka, thank you, magaling na yung paa ko. Nabasa mo na ba, Doc, yung leaflet na iniwan ko sa inyo last week? Nag-iwan po ako ng leaflet about torture. So, ayan na yun, sabi niya. So, binigay po ng nurse. And then after that, binasa niya. Maganda to. Sabi niya, maganda to. Paano to? Kung ako ba ay kinausap ninyo, bibili na ba agad ako sa inyo? Wow. Sabi sa akin, uy, parang gano'n yung tingka. Nakarinig ako kasi it's a good sign, di po ba? Yes. It's a good sign, hindi ako nire-reject. Yes. Kasi kapag yung nireject ka yung prospect mo, nararamdaman na po natin na nire-reject, nagne-negative. Yung sinabi niya, next week pa yung pera ko, next week mo ako tatawagan. Wow. So, this week, tatawagan ko daw siya. And I claim it na isa siya sa mga positive times. And last night, di po ba kahapon, piyesta ng Mother Mary. And at the same time, birthday po ng aming parish priest sa MMCP. So nag-serve po ako as collector. Daming tao. Sa likod po, nakita ko po yung PA ni Ma'am si AD, si Javillar. Nakita ko po doon. Sis, asan si Ma'am, nandito ba? Nag-offer ba? Hindi, busy. Nasaan si Ma'am Camille? Wala din. Kasi po, pag nandun sila, I should take the chance. Sabihin ko sila kahit nasa simbahan ako. Sabi ko, Lord, sorry. Kasi ang nakikita ko lang sa lahat ng tao, Riway. ay, nakikita ko sa lahat ng mukha ngayon. Wala na po akong ibang inisip. Kung hindi Riway, kung hindi ako mag-offer ng Riway, kasi may goal po ako. May goal po ako talaga. And hopefully this goal of mine ay mag-prosper po ito. At sana po, nawa po by the grace of God po, someday somehow, isa rin po ako sa mga top leaders. For sharing your story. Ayan. Alright, everyone, can we give a round of applause again to our Diamond 1 star, Vilma Corpus. Ayan. So dito po, ito po yung klase ng, sabi ni Tita Vilma kanina, nag-1 star daw siya, hindi niya alam may mga ganong klaseng rank pala, no? Dito po sa business na to, hindi mo kailangan mag-alala when it comes to your earning kasi everything is being calculated, detailed talaga when you open up your account in our portal. Tama? Yes. Hindi mo kailangan tanongin, paano ba nakakompute? Yung hindi mo kailangan magkaroon ng doubt sa kating mo kung tama ba yung competition kasi everything, lahat ng question mo, magkano, ganito, ganyan, lahat yan. Kung math lang din naman ang tanong mo, everything is in our system, is in our portal. Tama po? Yes. Ito yung klase ng business na sobrang less na yung problema mo. Na kahit hindi mo alam na may ranking pala dito sa company na to, you can still hit it. You can still do the business kahit hindi mo kabisado from page 1 hanggang page kung ilan man yung page ng OPP natin. Tama? Yes. Hindi mo kailangan maging sobrang galing. Ang kailangan mo lang, magaling ka lang mag-bridge at magaling kang mag-payout. Tama po? Para po sa mga first time coming in, tanong nyo po doon sa tao na invite sa inyo what is bridge, what is payout. Ayan. So, kaya po
Wilma. Tanong, kaya rin po ba natin? Yes! Kaya natin. Hindi mo kailangan gawing complicated. Hindi mo kailangan pressure yung sarili mo na kailangan kasing talino ka nila dito mo. Tama ba? Nila Sir Joel yun, our team elite Pabo, kasi pinagdaanan din nila yan. At kailangan mo lang magkaroon ng heart to help. Tama po? Alright. So, yung next speaker po natin, ito. Nakikita ko na ba siya? Asa na ba yung next speaker natin? Na naman, naghahanap na naman ako ng speaker natin. My gosh! Pero yung next speaker po natin, yes please, baka po nasa kabila lang. Ayan. Yung next speaker po natin, she's been one of the inspiration here in Riway Manila office. And nagiging inspiration na rin po siya sa Riway Pampanga. Na, nung nakita ko po, ito po ha, point of view ko lang po doon ng isang 27 years old. Nung lagi ko po siya nakikita dito sa office, she seems like a normal woman. Normal na tao na okay, sige, okay, ganito siya, mayroon siyang background sa ganitong trabaho, ganyan. Nung nakita ko yung bahay nila, ang ganda. Tapos nung in-explain sa akin ni Ma'am Helen doon, our team elite pa, okay lang po ba, palakpakan natin ang mentor ko. Nung in-explain niya sa akin yung CR nila, ano tawag doon, pang 5-star hotel daw ang eksena ng CR sa kwarto nila. Sabi ko, wow! Kasi ako, kaya po, sinishare ko to kasi as a 37 years old, tapos magiging close ako sa ganitong klaseng tao. Kunyari, wala po ako sa Riway ha, hindi ako magiging close sa ganun eh. Mama, lalo na kung lumaki po kasi ako kasi hindi naman mayaman yung pamilya namin. Tapos wala ako sa Riway, wala akong chance makipag-close sa mga ganong klaseng tao. Tama po? Yes. Nasa BPO ako, ang mga tropa ko lang doon. Mga katulad ko lang din na nagtatrabaho. Yung trabaho lang ang trabaho para makasurvive every month. Pero hindi ako magkakaroon ng chance sa mapaligiran. What more kung ano makita niyo, bahay nila Sir Joel, bahay nila tito mo. Di ba? Kaya tuwang-tuwa po ako sa platform na to kasi kahit na ganun po yung story ko, hindi po ako lumaki sa mayamang pamilya. Pero mukhang mayaman na tuloy. Pero napapaligiran po tayo ng mga tao. Let's say, paano ba? Masasabi kong successful na. Umangat na talaga yung buhay, pero alam niyo po, ang humble nila. Sila pa mismo yung mag-a-approach yun na kakamustahin kasi Jay, kamusta yung ganito. Alam mo ba, ganito yung nakausap kong client, i-share nila yung sikreto, paano nila na-close. Imagine, walang ganon kumpanya na magtuturo sa'yo na multi-millionaire na tao, tapos sila pa mismo yung mag-a-approach. Sino ba lang ba naman po ako? Diba? Nagsisimula lang ako, pero ganun yung heart ng tao ng lahat na nandito sa Riway International. Okay lang po, palakpakan natin sila. Ipalakpak mo yung salamat mo doon sa taong mag-a-approach sa'yo every night. Sige, palakpak mo yan. Dito mo lang yan nakikita. Pero yung next speaker po natin, kahit ganun na, malayo-layo na po yung nararating nila sa buhay. Pero kapag nakita mo ito, grabe down to earth yung humbleness na meron siya. Silang dalawa ng asawa niya. Let us all welcome and let's learn from this amazing leader, our Diamond 3-star, Tita Vivian Tribunsay. Medyo kinabahan ako dun sa intro. Thank you so much, CJ. Palakpakan naman natin si CJ, no? Buti na lang, wala rin yung taga-BIR. Anyway, good afternoon po sa lahat. Good afternoon. May mga bago po ba tayo? May mga welcome po, ma'am. Palakpakan naman natin yung ating mga bago. Alright. Actually, hold up po itong nangyalap sa akin. Kanina ko lang din nalaman, no, na magiging speaker ako. Pero sabi nga nila, sa Riway kasi, you can never be wrong when you're doing the right thing. Tama? Yes. Okay. So, kaya kahit na ngayon lang, I will try to do my best, no? Kasi ang daming elite. Palakpakan naman natin yung ating mga elite, no? I'm so honored, no? Kasi meron pa dito ang ating mga
Pegasus, ang ating mga pabo, no? Sobrang nakaka-nervyos po pag kayo nandito. Anyway, no? So I was advised to discuss about the two mindset. No? Para dun sa mga bago, napaka-importante po nito. Do I need to speak in English? Okay. Pambihira naman talaga tong pressure na to. Whew! Okay, kasi nakita ko nag-interpret siya. So, I'll assist you and I'll try my very best to speak. Anyway, alright. So, two mindset, no? Especially for the first timer, it's very important that you know why are you here. Okay? That's the first thing. In yourself, before you start this business, you talk to yourself first. And ask yourself, why do you need to do Riway? It's very important. You know why? Why? Nag-i-English ako kasi may English speaking tayo. Yan naman ako. Okay? You know why? Because if it's clear to you why you're doing Riway, any obstacle that you will encounter, any objection, rejection that you will encounter in the field will cause no harm on you, but will make you stronger. Because you know the purpose of why you are doing this. Okay? Some of us, like on me, no? When I started this business, I just need the product. I am a product of the product. So I am very in need of the product, which is the reason I got involved in this company. I am not interested at the time on the business side. But long term, you have to sustain the product. Remember? And for me to do that, I have to do the business. Okay? Right? So the reason why I'm doing it is now evolving. So from being the product alone, now you're involving in the business side. Okay? And then after that, I learned in the long run that I cannot do it if I'll just be selling and knocking on everybody's door. It is not just about selling. Actually, in the long term, you will learn that it is not really selling, but rather building. It's building your team, building leaders, developing leaders. So, remember, from product, I evolved into the business, and then now I am involving now myself into building the team. So you see, the reason has to evolve as you go on with the business. Hindi po pwedeng na, yan, kinabos na. Hindi pwedeng naiwan po kayo dun sa unang-unang dahilan. You have to evolve. Para kang Phoenix, para kang Pegasus. Bago ka maging ganun, kailangan maging 1 star, 2 star, 3 star, then you become elite, and then you become Pegasus. So it's an evolution. Alright? So this is a process of evolution. So you have to see that in this business, it has to be, you have to have these two mindset, which is, first you have to have the long-term thinking. It should not be just because you're doing now. It is not something that you will be doing for pastime purpose. Okay? Hindi po pang pastime ang Riway. This is for lifetime. You know why? Why? In Riway, if you do this lifetime, you are actually building your legacy. Yes. You are cutting the thread of poverty. Okay? So that is the reason that why you have to do this long term. You have to think of it on a long term basis. It's like this. Do you know people from the business world? Yes. Do you see people that is what do you call this? Yung successful businessman, that the plan was only to have his business for 5 years. No. Remember, when you are in a business, most of them are thinking of decades.
or for the next generation. So it's the same way with Relay. Okay? You have to ensure that you will be involved in Relay on a longer basis. Now, what will I get? Some of us will say, ano naman makukuha ko pag ginawa ko to long term? What is in store for us? What is it in me that I could get from this platform? First thing you will get, that you will never get in any company, is you will have the best version of yourself. Yes. Do you believe that? Yes. Do you want that? Yes. Are you willing to pay? Yes. Okay. Palakpakan naman natin yan. Kasi minsan, sometimes, we want that, but we are not willing to pay. And you get no lunch for free. There's no such thing. Everything has a price. Yes. And you have to be willing to pay the price. Now, the price, no, the price, the effort or the result will depend on how much price are you willing to take or to give. Okay? Hindi po madali mag-leeway. It's not easy, I'm telling you. Unlike kasi I've been in the corporate world for the longest time. For 32 years of my life, I've been in the corporate world. But I'm already 35. Parang may mga wild reaction kayo, okay? Alright, because I'm taking fourth year, 5 years younger, remember? Alright, okay. So that explains it. So, in a corporate world, it's easier for you to, it's more clear on how you will climb up the ladder. You know, just have a complete attendance, no complaint, no, alam mo yun, the structure is very, parang yung way para makapunta ka dun sa pinakataas, napakadaling sundan. No? Para kapag nag-aaral pa rin. And then kailangan medyo bibo ka lang ng konti. Batang bibo. Yung kumakain ka ng apoy, tumatambling-tambling ka. Yan, mga ganon. Definitely, mas madali yung pag-akyat mo, no, sa ladder of success when it comes to the corporate world. But in this business, first thing you have to have is what? Resiliency. You have to have resiliency and consistency. Okay? Pag consistent, ginagawa mo, yung iba sabi nila, bakit ganun? 1 year na ako, hindi pa ako maka-breakthrough. Eh, paano ka makaka-breakthrough? Para kang kabuti. Now you see it, now you don't. Di ba kahit nga yung patak ng ulan, yung tulo ng ulan, kapag ka dire-diretso yan, nakakabutas siya ng sihig. Pero yung gas, pag pinapatay-patay, sindi mo yan, kahit anong gawin mo, kahit 1 taon din kukulo. That's the reason. You have to have consistency. Consistent, dapat ginagawa mo to. Araw-araw. And you owe it to yourself. Remember, we only walk in this life once. And when we walk, ilang path na ba yung dinaanan mo? And dun sa mga path na yun, were you able to make, or were you able to reach the success that you want for yourself? Success doesn't really mean the figure in your pocket. It does not define success. Success is being successful in these six core moral values. If you could really say to yourself that in the 6 core moral values, you are successful, then you are on the right platform. You're doing it right. Yes. Kasi mahirap. Mahirap po. Alam mo, nung binubusisi ko po ito, kasi when I had that mindset na kailangan mag-build na ng team, doon lang po ako medyo nagseryoso, nabusisiin yung mga trainings. Kasi nga, part-timer ako nung una eh. So when I did that, sabi ko, my God, can it really be reached? Can you really reach that
the six values, the six core moral values of you as a person will grow simultaneously and with balance. Ang hirap pa. Ang hirap. Kasi yun lang. Kasi remember, in a business, there are a lot of temptation. Di ba? Lalo na pag naghahabol ka ng rank up. There are a lot of things that could, ma-input sa'yo. That somehow, pwede kang ma-detour. Okay? So, kailangan clear sa'yo talaga. Kasi may tendency mag-detour ka. And mind you, for the newcomers, wag na niyong gawin yung mga kasalanan at kalokohang ginawa ng mga nauna. Okay? Let us try to avoid that. Kasi, nauna na sila nagkamali. Diba? Naumpog na nila yung ulo nila sa pader. Huwag mo nang gawin. Kasi alam mo, pag inumpog mo, masakit. Tama? So, yun, no? So, you have to have this long-term mindset, no? Long-term thinking dapat natin. We have to prepare ourselves that we will be doing this, not just for 2 years, not just for 3 years, but for life. For life. So, what you will be building here is actually a relationship. It will be a relationship. Huwag naman po kayong, sino na yung may mga team? May downline. Yan, okay. Paano ho ba kayo nagpa-follow up sa mga downline nyo? Every day? May pasok ka ba ngayon? May encoding ka ba? Ganun ho ba? Huwag naman puro ganun. Minsan you have to be more on, kumusta ka na? Ano na ba yung struggle? Ano na ba yung dinadaanan mo? Kailangan, as a leader, hindi ka lang natatapos sa usaping Riway. Dapat bumababa ka on the personal mode. Giving them moral support. Yes. Ang galing ni Tita Melba. Palakpakan mo natin Tita Melba. Diba? Hindi ka lang bumababa doon. Kasi dapat mas malalim yung nabibuild mong relationship. Because you will be doing this lifetime. Parang yung BFF mo, di ba? Kahit mag-away kayo, alam mo, taon mo yan. Whatever happens, ipagtatanggol ka niyan sa labas. Mag-away kayo yun, pero pagdating sa labas, siya ang magtatanggol sa'yo. Dapat umabot kayo doon sa ganung level na nandoon yung support and trust din nyo sa isa't isa. Okay? So, it's not all about business, it's not all about money, but it's all about relationship. Pero, yung may karelasyon, huwag nyo nang pakialaman, ha? Clear tayo dyan, ha? Baka mamaya, sabi ni Ma'am, relasyon daw ito. Ipaubaya mo na. Okay. Second mindset is the duplication. Actually, kanina meron akong, sorry kasi, yung duplication kasi, medyo mahirap gawin. Do you agree? Ang hirap gawin ng duplication. Yes, lalo na sa mga first-timer. Ang hirap po. You know why? Because when you are duplicating, you are actually, isinasalang mo yung sarili mo. Kasi remember, you will be the molder of your team. So kung incorrect yung molder mo, ang dami mong babaguhin. Ang hirap mo mag-unbutton, tapos magre-rebutton. Ang hirap. So kailangan, ngayon pa lang, na wala ka pang team, start it right. Yes. Okay? You have to, ano ba yung, at this point dapat inaalam mo na, ano bang klaseng team ang gusto ko? What vision do you have for your team? Do I want a team na mahilig lang sa gimmick? No. Do I want a team na rah-rah-rah talaga? Yung talagang laban-laban, gano'n? Or do I want a team that pushes the advocacy of helping others? I mean, you have to be very, very clear of what kind of team you want. Because if you are not clear, paano
magsasala? At paano ka magduduplicate kung ikaw mismo hindi klaro sa'yo anong uri ng team ang gusto mo? Kasi remember, yung mga taong bago nating magiging part of our team, nananahimik ang buhay niyan. Ginulo mo, kinalabit mo, sabi mo, may pag-asa pa ang pangarap mo. Tapos ngayon, di mo alam paano gagawin. Remember, every member or every person that you invite to be part of your team will now become your responsibility. Ang bigat, di ba? Kaya hindi mo madaling mag-relay. But tell you, yung thank you ng mga taong na itawid nyo, ang mindset, ang kabuhayan, ang health, the thank you ng mga taong ito, hindi mo kayang bayaran. Sabi nila, mahirap mag-relay. Dapat po talagang maging mahirap mag-relay. Kasi sabi nga ni Pipos, it was meant to be hard. Kasi kung maging madali yan, di lahat na lang sana. Tama? So it's really have to be hard. And the moment you feel there is pain, the moment that you feel na merong hirap, struggle, it means you are on the right way. You are on the right track. Remember, when you're climbing a mountain, it's not easy. There will be rocks, there will be slides, there will be muds and everything. There will be snakes. But these are all part of it. Kailangan klaro lang sa'yo. So how do you duplicate? Okay. Basic of the basic po. Ako sa team ko, ganito yung ginagawa ko. I just want to share it with you. On my team, I was always telling them, the first thing that you have to learn is learn at least the product. How can you share if you do not know the basic of the product? Not really yung presentation ng 14 slides, not really that, but the basic of the product. Ano yung product mo, ano yung content nito, ano yung technology, the basic of it, what it can do, at least yun man lang. No? And then, you have to learn yung ating NDO. NDO nowadays, hindi na siya regular na isiniset or pinagdi-discuss dito, no? So, within your team, kung nauna ka, take your courage or take your initiative to at least discuss the NDO, one topic every week. Every week. Kahit paano. Kung paano hindi ko mag-gather ng weekly sila? Di every other week. Basta in one way or the other, you should be able to discuss to them the NDO. Why? Kasi ito yung basic of the basic. And in the NDO, there is yun nandun po yung 6 steps na diniscuss nung special training natin last week, no? 2 weeks ago. So, ito kasi basic ito. Para dun sa mga bago. Sa totoo lang, yung iba po dito, yung mga naging successful, hindi po lahat sila ay may know-how on this business. What makes them have the breakthrough is because clear sa kanila why they are doing this and what kind of team they want. Because if you are very, very sure of what kind of team you want, then it would be easy. It would be easier one step. No? Although, syempre, sabi kasi iba-iba yung tao, di ba? You got to involve yourself on different kinds of people. Merong reklamador. Ang init ng training room nyo. May mga ganon. Ano ba yan? Ang gross naman ng sharing. Mga ganon. May mga tao kayo may encounter na ganyan. Maraming complaint. Pero ang maganda sa ganito, you will learn how to handle these kinds of people. Kasi pag nasa gera na kayo, nasa field na kayo, mind you, may-encounter nyo pa rin po sila. Meron pa bakit sa Lazada ganito?
Eh pag hindi mo alam yan, paano sasagutin? Bakit may HSA kayo? Kasi yung iba, pagka pinresent mo sa kanila yung Riway, yung Portier, nagiging mga researchers sila. No? Yung iba sa kanila parang doktor bigla. Diba? Pero dati, kahit anong bigay sa kanila ng doktor, iniinom nila. Walang complaint. Di nga nila inalam kung para saan yun, anong side effect nun. Pero pagdating sa'yo, ang galing nilang mag-research bigla. Kaya unahan mo na, mag-research ka na rin. Do not go out on the field unequipped. Huwag kang lalabas sa gera nang wala kang baril. At bala. Bawal na bawal. Hindi rin pwede pong nandoon kayo, tapos sasabihin nyo, teka lang po Apply, may question dito. Ganito ang question. Ano ba sasabihin ko? Doon pa lang, wala na. Sasabihin, parang kulang ka pa sa training. Go back to your team. Alright? So, ang duplication really starts with you. It starts with you. So you have to be sure of what kind of team, no? And then, when you are sure of what kind of team you want, then, you try to, ang tawag nito, yung, hindi lang embrace eh. You try to, hawaan, parang gano'n, yung ka-team mo. Influence, that's the word. You try to influence your teammate. Oy, sabay tayo. Huwag siya lang. Sabay tayo. Okay? So you grow together. Okay? Ako, one person that I really admire, no, itong ating mga team itong Pegasus. Every time they're here, lalo si Kuya Mon, talagang they see to it that there are the pillar talaga of ADG. No? Palakpakan naman natin ating si Sir Joel, si Sir Mon, no? Pag nandito yan, they see to it that they sit here. Sa totoo lang, di na naman nila kailangan to. Diba? But what they are doing is, they are trying to tell us, this is how you should be. Okay? Kaya, minsan, alam mo yun, nakakalungkot, meron ka minsan maririnig ng mga leaders na, dito na lang ako. Wala naman yan. Narinig ko na yan. May mga ganun. May sakit. May sakit sila. Remember, yung OPP pare-parehas ba? Yes. But every time you attend the OPP, you get something? Tama? Yes. Kasi yung tao, iba't ibang tao, iba't ibang way, at iba't ibang input. Huwag kang papayag na nandito ka, wala ka man yung nakuha kahit isa. Sayang naman yung pamasahin mo, yung minake up mo, no? Yung pinamada mo dyan, no? Pinlansya mo pa yan, tapos wala kang nakuha for the day. Nakipagtsikahan ka lang doon. Sayang naman. Nagkape ka lang sa Starbucks. Social. Tapos picture ka, may posting. Grinding, no? I mean, come on guys. You are just fooling yourself. Wala ko kayong birobola, kayo lang. Sarili mo lang. You cannot, I mean, at the end of the day, when you face your mirror, ikaw mismo masasabi mo, am I doing it right? Or not? Binubola ko, nakikipagbolahan lang ba ako sa sarili ko? Or I'm just faking everything? Okay? So, duplication. Yung duplication, it should be 100%. So, paano mo i-duplicate yung sarili mo ng 100% kung hindi niya nakikita kung paano mo ginagawa? Kaya nga sinasabi nila, when you have a newcomer, you assist your newcomer, no, to attend the OPP, to conduct the OPP at least 3 times. Tapos, pag 4th time, patry mo na siya. O, ikaw na mag-intro. O, pag 5th time, o, ikaw na yung first part. Tapos, teka lang nahihiya ako eh. Sige, tuloy mo lang.
Di ba? Without him knowing, ayun na, nakapag-OPP na siya ng buon. Tapos sabihin niya, ba't hindi ka dumating? Hirap-hirap, hindi kaya mo na eh, di ba? It's empowering. Minsan kasi yung hindi mo pagtulong is actually healthy. Right? So hindi lahat po ng tulong ay nakakatulong. Minsan yung hindi mo pagtulong, actually you're helping your team to have that courage to step on. You have to push. Yung push, huwag kayong mag-pusher ng kayong konti. Ha? Huwag naman yung todo. First timer, mag-OPP ka. Wow. Kawawa naman. Huwag ganon. I mean, every step of the way. Kasi ikaw mismo as a leader, mararamdaman mo, ready na ba siya? And then, let this person mingle with other teams, no? Kasi hindi every time nandito ka. So it's important that he got to know, kunyari, kung ang issue niya is dati siyang may breast cancer, pwede niyong ipakilala sa akin or pwede rin kay si Ma'am Shirley, no? Matching ang tawag dyan. Okay? So you have to learn how to do that. And yung dadating nating, upcoming nating training, which is the ABC, attenan nyo po yun sa Wednesday, the ABC rule. It's very important na kahit wala ka pang, kasi syempre hindi naman lahat is successful na. So yung iba sa inyo, hindi pa, nag-i-start ka pala. But if you know the ABC rule, you will know how to match people. And it's very important. Your upline will not always be there for you. Yung mga top leaders natin, hindi ko parating nandiyan kasi maraming grupo yan. But if you know how to match people, pag may guest ka, it would be easier for you. And it's for your own good, no? You have to learn how to mingle, no? Bawal po ang suplada sa railway. At parating nakasimangot. O kaya nakataas ang kilay na gano'n. Bawal na bawal. Dito po karating nakangiti. Kaya hindi tumatanda ang tao dito. Ha? Pag tumanda ka iba, isa lang ibig sabihin nun. Malamang nakasimangot ka parati. Okay. Alright. Alam mo, nahihirapan ako sa totoo lang. Wala ka talagang prepared. Thank you, tita. Pero are you learning? Are you getting something? Alright. So, another thing with duplication is you have to revalidate. It's not, alam mo yung, kunyari, di ba, pagka meron kang binibuild ng team, tapos nakikita mo ang bagal ng progress, you have to revalidate. Bakit mo bagal? Baka naman masyado akong pushy. Baka naman masyado akong, yung expectation ko sobra, na hindi pa sila handa. So, you have to adjust. Okay? You have to adjust. And then, explain to them, no? Alam mo, ganito yan eh. Kaya kung tagi na kasi gusto ko maging ganito ang ganito. You have to be honest, no? Hindi lang ito yung pinupush mo dahil gusto mo mag-rank kasi ikaw nag-rank. Are you getting this? Yes. Bawal po yun Hindi po dapat ganon. Na kaya mo pinupush kasi nag-rank ka. No. Remember, kaya mo pinupush yung tao is because you want this person to feel success. Yes. Not because of your personal motivation, o yung personal agenda mo, no? Okay. Although, in the long run, whether you like it or not, it will somehow affect you. But it should not be the motivation. Okay? Parating dapat yung tao. Kasi, sabi ko nga kanina, nananahimik itong mga to, pinakailaman mo, di dapat i-workout niya na, maramdaman naman niya. Alam mo po, sa totoo lang, this one thing I learned with Riway, no? A lot of people will do a lot of things to be appreciated. Even CEOs will fight for a simple tap in the back. You're doing good. Pag may nagawa po yung team nyo, not really that magnanimous, no? Kahit simpleng ano lang,
a simple tap in the back will do a lot. Kasi kailangan minsan nabuboost yung personal moral mo na you're doing okay. It could be slow, no? But as long as you're moving, pushing forward, eventually, whether you like it or not, magiging Pegasus ka. Yes, and you have to claim that. Sino mo ba, kanina tinanong kami, sino mo ba gusto maging Pegasus dito? Hala, yung iba, hindi pa sure. Patay tayo dyan. Nakita ko yung hindi nagtaas. Sige, baka naman nabigla, no? Sino yung gusto mag-Pegasus? Oh, kailangan tinatakot, no? I mean, you have to be sure your purpose. You have to be sure. Tapos nakita nung dumpling, hindi siya nagtaas. Ba't ako gusto ko mag-Pegasus? Siya ayaw. Diba? Kasi diba, alam niyo po ba na sa system ni Riway, nakaset up na magiging Pegasus tayo? Yes. Ay, sabi talaga? Oo, totoo talaga. Nakaset up mo na magpe-Pegasus ka. You just have to hit 3-star every time. And every time you hit 3-star, you get one prestige point. And once you accumulate 50 prestige point, you what? Become? Pwede nyo nang yan yun. Pero syempre, ang hirap naman mag-Pegasus nang wala kang tao. Di ba? Ang hirap yung maakyat ka, Pegasus! Wala ka lang pumalakpak. Diba? Kasi wala kang tao. Ginawa mo benta-benta. Don't do that. Remember, in this business, you actually have 3 clients. User, these are people who just need the product. These are people na posibleng ayaw magkaroon ng account. But you have to be honest with them, ha? You have to tell them na pwede kang mag-account. Huwag yung itago. Kasi eventually, whether you like it or not, malalaman nila, masisira ka. Second, you will get people who will be looking on a bigger picture and would like to invest. These are people that have very, very big clout and they could see bakit kailangan nilang bumili ng 1 million, 2 million, and so on. Okay? And then, you will have people who doesn't even have the capacity to buy 1 bottle, but have the vision and the guts to become a leader. And you have to invest on those people. You have to empower these people. Because if you will be empowering these people, you are going to have the so-called leveraging. And that is the business. You will not have a breakthrough if you just sell it. You will only have a breakthrough if you will be able to duplicate yourself in doing the leveraging. Yes. Wala na ako masabi. Sabi sa inyo eh. Ay, oh, grabe. Alam niyo, hindi madali na yung pronto, ah. Okay, so, ganun na, siguro I just want to leave this word, no? In business, in Riway business, I'm actually going, magsi 6 years na ako. Kasi nung una, hindi naman ako nagbe-business eh. Product lang ako eh. So magsi 6 years na ako doing the business. And in Riway, alam mo, merong isa akong napansin dito na dapat handa kayo. Alam niyo kung ano? Pagka nag-Riway ka, imposibleng hindi ka ma-inlove. Mai-inlove ka sa Riway. Mai-inlove ka sa platform, mai-inlove ka sa culture, mai-inlove ka sa mga tao, mai-inlove ka sa environment. And most of especially, mai-inlove ka on how you are becoming a best version of yourself. Yes. So with that, thank you so much po sa lahat.
3-star. Thank you so much po for sharing your story. Can we give her a round of applause again? Marami po natutunan? Na-refresh ba yung mga datihan na? Na-refresh mo ba? Ayan. Oh. Isa po sa mga na-note ko, sana po yung iba dito or lahat kayo sana nag-note. Pero isa sa mga pinakatumatak sa akin sa sharing ni Tita Vivian is yung consistency. Is consistency important? Yes! Sobrang importante niya at yung analogy kanina ni Tita Vivian, natuwa ako. Kasi I've been trying to, look for an analogy or best illustration. Paano natin mas madaling may explain yung consistency? Kung bagay yung share ni Tita Vivian is ang goal natin is mapakulo ang isang tubig. So kung papatay-sindi mo yung kalan, hindi siya kukulo, tama? Yes. Simple lang, pero doon marami kang marirealize eh. Marami po tayo, may mga kilala po ba kayo dito na parang kabot eh? Yung minsan nandito, minsan wala. May kilala po tayo gano'n, tama? Yan, meron. Pero hindi natin sila basta-basta ma-judge. Kasi hindi natin alam kung ano nangyayari sa buhay nila. Yes. Tama? Pero at least may mga ganong tao talaga dito sa Riway. Pero, yun na nga, since nakikita natin may ganong klaseng mga tao, let's gawin natin silang inspiration na mas maging consistent pa. Tama, whatever happens. Kaya naniniwala po ako dito, sino yung mga may problema ngayon? Sino gusto pag-usapan ng problema ngayon? Okay lang po bang palakpakan mo yung sarili mo? Kung may problema ka ngayon, palakpakan mo. Bakit? Pressure ako. Why do you need to clap for yourself? Ay, ano ba English ako? Why? Kasi even though you are experiencing or facing a problem today, you chose to get up, show up, and learn one more time. Can you give yourself a round of applause again? No pressure. Wala ako ng English. Okay, next is, this is a business of building relationship. Yung product natin is a world-class product. Do you believe on that? Yes! Kasi kung ako po ay isang 27 years old, 27 years old pala talaga, tapos gusto ko mag-business. Lahat naman tayo gusto magka-business, di ba? Yes. Wala po yung mayaman sa pagiging empleyado. Do you believe? Yes. Meron siguro sa 100 tao, mga isa o dalawa, kapag umabot sila ng gobyerno meron daw. Corruption daw. Charing lang. Sorry. So, sa ganitong klaseng business po, nakakatawa kasi sobrang, kumbaga si Riway, binigyan niya na tayo ng klase ng business na 1% na lang ang tatrabahuin natin. Ano yung 99% na tinanggal ni Riway? Natatrabahuin pa, hindi na natin tatrabahuin. Una, hindi na natin kailangan maghanap ng product na world class. Tama? World class, tama? Yung product natin, kaya natin ipangharap sa kahit anong klaseng bansa, sa kahit anong klaseng lahi. Tama? Yes. Alam, nakikita niyo po ba yung Riway Europe natin ngayon? Lumalaki po yung Europe natin, diba? European natin. Galing, no? Ibig sabihin, pang world class pala talaga, hindi lang yung product natin, even yung platform natin, kahit mga banyaga pa, kahit mga European people pa, natutuwa sila sa platform na meron tayo. Na pwede rin pala yung doon. So, ibig sabihin, tayo, ako, ikaw, tayo na nandito ngayon, hindi tayo limited dito sa Philippines. We can expand our business worldwide. Naniniwala po ba kayo dito? Pero po, alam ko may mga leaders dito na katulad ni Tito Mon, may mga partners ka na Tito Mon sa ibang bansa, tama? Can you name those countries po na may partners ka na? Sige na! US? Ayun, Trinidad and Tobago yun. Sino pa po dito yung may mga partners na abroad? Yes, Tita Lani. US? Pwede mo ba palakpakan natin yung mga activities natin ng mga partners na abroad? Hindi po madali yun ha. Pupunta po kayo sa ibang bansa and then you're going to show. Sa US po wala pa tayong office.
Mahirap mag-impluwensya sa ibang bansa na wala pang office, but they were able to do it. So kung kaya nila, kaya nyo rin ba? Yes! Kaya rin natin. So ito yung klase ng business na hindi mo kailangan mag-isip. Gumawa ng sariling product na world class, na walang kompetensya. Tama? Ang pwede lang may kompetensya sa atin is yung stem cell injection eh. Tama? Ganon kasi halos kasing level niya yung stem cell injection eh. Yung legit po hindi yung stem cell injection sa tabi-tabi. Tama po? And then, Riway provided an office like this. Do we pay for this? No. Nagbabayad din po ba tayo ng mga staff dyan sa kabila? Hindi rin, di ba? Nagbabayad din po ba tayo sa local and international events natin? Hindi rin, di ba? So, everything is already provided. Ano na lang yung 1% na i-workout mo? Ano? Sino makakasagot? Ano na lang yung 1% na i-workout mo? Correct, sarili mo na lang. Ano gagawin mo? Punta ka dito sa office every Monday and Thursday, learn the system, listen to the leaders. Kasi yung simpleng pag-upo niyo po na yan, pag uwi niyo magugulat na lang kayo, ilang I dare you. At para po sa mga first time coming in, I dare you to come here 10 times. Imposible wala kang matututunan. Imposible hindi ka mai-inlove sa platform ng Riway International. Okay lang po, palakpakan natin yung mga first time coming in natin. Ayan. So ayun, isa rin po sinasabi ni Tito Vivian is wag kang lalabas ng wala kang baril at bala. Tama? Yes. Yung kailangan, kapag alam mo sa sarili mo, you don't know the business yet, you don't know the product yet, take a time, sit down, and listen. Tama po? In that way, magiging equipped ka pag lumabas ka. Yung hindi mo naman kailangan agad kabisaduhin from page 1 to last page eh. Ang kailangan mo lang, you have something in mind na pwede mo ma-share. Na kapag kailangan mo na ng help, that's the time you call for your mentor or your sponsor. Hindi po pwede yung yung lalabas kayo sa field, tapos lahat na lang kahit simpleng question, what is stem cell, hindi mo masagot. Hindi pwede yun. Hindi po pwede, tama? Yes. So maganda kapag pagbago pa lang po, tapos medyo tricky na yung question like what is development bonus, at paano maging Pegasus, that's the time na kapag bago ka, try to call for a lifeline, a support from our sponsor. So ayan. And ayun, we've been facing a lot of problems nung mga nakaraan pang buwan. Tama po? Yes! Agree? Yes! Mahirap mabuhay, mahirap pala maging adult. Kami magkakaibigan mo 25, 26, 27. Nung pasabi kami nung nakaraan nagkita-kita kami, mahirap pala maging adult, no? So kaya pag nakakita po ako ng mga ahead sa akin, iba yung tingin ko sa kanila. Sabi ko, ano na kaya mga problema pinagdaanan nitong mga to? They can still smile, they can still motivate people, yung mga younger generations, nakakatuwa. Na kahit kayo po, yung mga ahead sa amin, minsan nahihiya sila sa age nila. Pero kami, nai-inspire po kami sa inyo. Kasi hindi pala mahirap maging adult, no? Okay lang po ba? Na karamihan kasi sa atin dito, hindi na na-appreciate yung sarili natin. Okay lang ba? Yung katabi mo, pwedeng pakitap sa likod. Hindi, tap lang. Tap lang ba? Tap. Hindi ba? Ka, tap lang. Pakisabi, you're doing great. I appreciate you. Ayan. Minsan kasi, tama na po, okay na po, tama na po yung hindi po hampas, tita, hindi po hampas. Minsan kasi, sa sobrang work natin, di ba, nakakalimutan na natin, wala kasi minsan, alam mo yung may mga lumaki sa pamilya na hindi showy yung love, di ba? So, minsan ito yung chance natin para matakman lang ng ibang tao na you're doing great. You appreciate yourself kasi the fact na nandito ka, despite of the problems you're facing sa family or sa business, sa sarili business man yan, sa partners mo, but you still choose to show up and ipakita na isa ka sa mga best role model sa team nyo. Ayan. Palakpakan mo yung sarili mo, palakpakan! Ayan. Yung next, yung ating closing speaker po. Nung una ko po siyang napakinggan dati, she sounds fine, she sounds motivating. Yung usual po na pakiramdam kapag mayroong tingilin na umaakyat dito. Mas lalo ko po siyang na-appreciate nung one time. Meron pong leader dito na nag-speak. Tapos ang ganda ng background, hindi ko tatandaan ko lang yung
emotion ko. Sanguine kasi, sorry na. Natatandaan ko yung emotion ko na, wow, ang galing naman ng speaker na to. Ganito yung background niya. Hindi siya usual na tao. Tapos, meron ako ulit napakinggan na ibang tao naman. Ang ganda ng background, hindi sila usual na tao. Parang, let's say, mga siguro, ano siya, level ng mga doktor, level ng mga lawyer, yung mga kakaibang mga tao, hindi natin usual na nakikita. Tapos nalaman ko, under pala siya nitong closing speaker natin. Sabi ko, wow, ang galing niya siguro talaga kapag naging close mo siya, pag kinilala mo siya ng, yung maka-deep talk mo siya. Kasi, para makapag-influensya ka ng mga ganong klaseng tao, hindi madali eh. Tama po? Yes. And ang nakakatawa po dito, lahat po tayo may chance na makapag-influensya ng mga bigating tao. Naniniwala po ba kayo doon? Yes. Pwede tayo makapag-influensya ng mga doktor, lawyer, right? Naniniwala po tayo. Sino po dito yung may mga naging client ng lawyer or doctor or may mga professional, bihira lang. Sino po? Sige, Sir Brando, itaas mo yan. Ayan, pwede po bang palakpakan natin sila? Alam niyo po, isa sa mga sobrang na-appreciate ko dito sa platform ni Riway, hindi mo pala kailangan maging lawyer, hindi mo kailangan maging doktor, para ma-influensyahan sila. Tama? Nandito sa platform na to, you can influence those kind of people because of the platform you are holding in your hand. Tama? What do you have in hand right now if you're already a leader here in Riway is a platform that could change someone's life and a product that could change the life and health of someone. Naniniwala po ba kayo? Pwede mo palakpakan natin si Riway International. At palakpakan natin ang ating CEO, Mr. Lim Bonhong. Ayan. Kasi hindi mo madali mag-create ng ganitong culture and environment, tama? Ang daming taong gustong mag-influensya sa CEO natin para maging money game ang company natin, pero hindi na pinili. Kasi ang puso ng boss natin is to purely help his leaders and all the people na maniniwala sa platform na ginawa niya. So, ito po yung para po sa first time comers, ito po yung klase ng company, ng environment na gustong ipakita sa inyo ng taong nag-invite sa inyo. Kaya kung katabi mo yung nag-invite sa'yo, pakisabihan, thank you. Welcome. Ayun. So, ito po closing speaker natin. Nakakatawa kasi iba't ibang klase ng tao na po yung meron siyang business partner na wow, napapawawa ko kasi hindi mo pala kailangan maging komplikado talaga sa buhay para ma-influensyahan yung mga leaders na meron siya ngayon. And from that moment, nung nalaman kong ganun yung mga business partner, yung mga leaders niya, natuwa ako sa kanya kapag every time na nakikita ko siya, sabi ko, ang galing sana magkatulad niya rin ako soon. Nakaka-inspire po itong tao na to. And every time she speaks, I know for sure we will learn a lot from her. Are we ready to welcome our closing speaker? Yes! Without further ado, let us all welcome our Team Elite Pavo, Lani Pedragosa. Good afternoon. Good afternoon, everyone. First and foremost, I would like to acknowledge our Team Elites, Team Elite Pavo, Angel Do, Team Elite Pavo, Cyril Damas, Team Elite Pavo, Luhang Baro, isa na ba siya? Team Elite Pavo, Helen Don, Team Elite Pavo, Airstore, and our Team Elite Angel, yes, and our Team Elite Phoenix, Iris Umali, and our Team Elite Pegasus, Ramon Ondo. Our Team Elite Pegasus, Joel Damas. And of course, my mentor, our Team Elite, Team Supreme Pegasus 1, Ellen Season.
give them a round of applause? And the most important people in this event, our guests. Na I know who are the first-timer. First-timer, huwag maya. Ayan, may mga first-timer tayo, na? So, they are the very important and the most important people in this event. So, can we give them a round of applause? So, again, my name is Lani Pedregosa. Thank you so much, CJ, for that very kind, no? Very generous introduction. CJ is a very good MC, right? So can we give her a round of applause? And of course, to our speakers for this afternoon. To Joy, our Diamond 1 star. No? So you heard the story of Joy. Ayaw niya nung una, kasi mangot pa, nang in-invite, right? Pero because of the platform of this company, si Joy na in love. Katulad kanina sinabi ng ating third speaker that you will in love. No? Pag nag-join ka sa Riway. So si Joy na in love. Na in love sa Riway. Alam mo ba na this leader, kaya niya magdala ng 3 buses sa event? Yes! And yesterday, kung ma-recall ninyo yung sinabi niya, na mayroon siyang presentation in Cavite. No? Presentation, actually under her team lang yun. Under her group. So pumunta kami to support her. Na Joy is a very positive person. No? Na kahit hindi niya pa masyado alam ano ang platform kasi ayaw niya nga. But then by attending, na-fall in love sa platform ni Riway. So can we give Joy a round of applause? And our next speaker, our Diamond 1 star, Vilma. Tama, Vilma. Di ba sabi niya kanina, i-load up lang siya. Hindi nga lang speaker. But, you know, ladies and gentlemen, here in Riway International, leaders are always ready. Na? Anytime na sinabi, ikaw speaker, dapat may baon ka palagi. Laging handa. Ang sabi kanina ng third speaker natin, hindi pwede wala ka baon. Dapat may baon. So now, sasabihin mo, ay, ang hirap naman yan. Kailangan ko pag-aralan para magbaon. No. Riway is very simple lang. No? It seems mahirap, but it seems madali. Simple lang. Bakit sila nakakapag-stand in front or in this stage na hinold up lang? Because ang sinishare nila is their own story. Tama? Yung own story mo, hindi mo pwede palitan yan. Yan at yan lang yan. But then, sa story mo, people will be inspired. Kung ano ang journey mo dito sa Riway. Bakit? Kung kailan ka man nag-start, until now, nandito ka. So there is something in this platform, right? Kasi you will not stay in one company, in one platform, if you cannot, there is nothing out of it. Tama? So mayroon dito, may culture. Kanina, di ba, ilang beses nila sinasabi, mayroon tayong 6 core values. Yan yung ating logo. So because of that, people stay. No? Nagsistay. Bakit tayo nandito? Bakit kami nandito? So now, the story of our Diamond 1 star na 4 days lang ba? 4 days lang siya? Nag-star. So see, mahirap bang Riway? It seems mahirap. Pero sabi ko nga kanina, madali rin. Tama ba? Hindi ka mag-Diamond 1 star kung mahirap. Tama?
her. Round of applause. To our third speaker. Our third speaker is our Diamond 3-star Vivian Chabunsay. Kababayan ko yan eh. Yeah, kababayan ko siya. Taga Iloilo. Mag-asawa sila. So, di ba, taga Iloilo? Magaling? Yes. Yes, magaling siya. Ang dami ba natin nakuha kanina sa kanya na aral? Yes. Yes, marami. From the 6 core values, the 2 mindsets, no? Yung 2 mindsets kasi na yan, yan ang dahilan kung bakit yung mga tao nandito nagsistay, no? Nagsistay. Sa ibang company, wala naman ganyan eh. May mga mindsets naman sa bawat company, pag nag-research ka, maraming mindset kang makita doon. Tama ba? Iba-ibang explanation. Basta lahat mindset yon. Pero dito sa Riway International, may ibang klaseng mindset tayo. Yung mindset lang dito is dalawa lang. Una kanina, anong first na mindset natin? Kung ma-recall natin. Long term. Long term. So, ibig sabihin, dapat, ang pananaw natin malayo, no? Malayo, hindi lang yung ngayon lang. Ngayon lang pag nakabenta ako ngayon, magkano nga ba? Kasi dito makakalculate mo, tomorrow, how much you will have, na? So, hindi natin pinag-uusapan yung pera. Kasi nga, na long term nga eh. Kasi yung pera pinag-uusapan, nauna, gusto ko, di ba? Right? So, kung titingnan mo na kung ngayon ko tatrabahuin, kailangan bukas mayroon ako, and akin lang yon. Yan ang short-term na thinking. Tama ba? Napaka-short. So after that, anong gagawin mo? You will work again. Tama? For the next day. And you will work again for the next day. Kaso lang, the mindset of Riway, the first mindset is long-term. So ibig sabihin, hindi mo titingnan yung ngayon lang and tomorrow. Ang titingnan mo, 5 years from now, 10 years from now, sino ka, no? 20 years from now, ano ka na? At ano na yung mga tao under you? So, ganun dapat kalayo, and ganun dapat kalawak. No? Kaya, hindi mo magawa yung pananaw na ganun if you will not start now. Tama ba? Start now. Regardless, you are just new. Bagong invite ka ngayon? Or, leader ka na. Leader ka as 1 star. Leader ka as 2 star, 3 star, team elite. Puro pareho lang. Kasi, bakit sabi ko puro pareho lang? For those who are new, pwede na pag nag-start sila ng that mindset, the long-term thinking, baka malalagpasan mo ba yung mga sinasabi ko, including me, yung mga sinasabi ko kanina ng mga team elites. Tama? Yes. Dito sa Riway kasi walang unahan. So it depends sa'yo. Gaano mo ka gusto, gaano kalaki yung pangarap mo, gaano kalaki yung goal mo. Yung dreams mo sa buhay, simula ng maliit ka pa, no? Simula ng maliit ka pa nang tayo ay nag-aaral elementary. Remember niyo ba, nang elementary tayo, tinatanong tayo ng teacher, ano ang dream mo? What do you want to be? No? So I want to be a doctor, I want to be an engineer, na? An engineer. Marami tayong dreams. Pero pagdating natin ng time na yan, sometimes, yung dreams natin, parang hindi natin alam. Nasa kalagitnaan na ba ako ng dream ko? Or parang, I'm still starting. Tama ba? Yes. Kahit na nag-graduate na tayo. So, yung ni-share kanina ng ating Diamond 3-star, ang dami nating aral na mapupulot ng notes nga ako eh. No? Nagtanong din siya kanina, sino ang gusto magiging Pegasus? May nag-raise ba ng hands? Yes. Ako kasi nag-raise ako eh. Kasi ladies and gentlemen, kung hindi yan ang ultimate goal natin, no? Kung hindi yan ang goal natin, ano ba yung gagawin natin?
leaders. Kung hindi yan ang goal ko, mag-stop na ako. Diba? Kasi wala kang direction, wala ka palang patutunguhan. Saan mo sila dalhin? Palagi ko kasi iniisip na if I will not step forward, my leaders will be in the same place. Tama ba? So what will happen sa mga pangarap nila? Pwede na kung ako ang pangarap ko, sasabihin ko, ay hanggang dito na lang ako. But then how about them? Na ang pangarap nila ay mas malayo pala kaysa akin, mas malaki pala kaysa akin. So ako ang nagiging dahilan, ako ang naghinder para sa pangarap nila in order for them to reach that goal. So kanina, sa sharing ng ating Diamond 3-star, daming aral. Kaya nga ang sabi niya kanina, it's sa long-term thinking, kaya the people nagsistay. And then, ano pa? Yung pangalawa na itong mindset. Duplication, tama? Duplication, not just 50% duplication, or 90% duplication, or 99% duplication, but it's a 100% duplication. So ano ibig sabihin? Pikit mata ka. Nasusunod kung anong mayroon. Diba? Duplication. So ako, wala ako dito ngayon, if not because of that duplication. Way back 7 years ago, 2017, na nag-start ako, hindi naman ako sales person, hindi naman ako marketing person. So paano ko malaman? Paano ko itatawid, no? Paano ko malalaman? Paano ko maiko-close yung isang tao? But because of this 100% na duplication, the person who invited me or my sponsor, hindi niya ako pinabayaan mag-isa. Kasi ano pala? Bakit? Kailangan ko pala siya magaya. No? Kailangan ko siya gayahin. Hindi niya ako pinabayaan mag-isa. So now, mayroon ako nasa isip na tao na gusto ko ma-address ang health issues. Doon muna tayo sa health. Kasi I started because of my health. I have that health issues. So, dahil hindi niya ako pinabayaan, tinitingnan ko, paano siya nagsishare? So, 1, 2, 3, sabi nga kanina ni Vivian, di ba? 3, pang-4, start ka na ng konti. So, ganon. So, observe, and gaya. So, yun lang ginawa ko. Nag-observe lang ako, and then ginaya ko siya. Hanggang sa one day, nakita ko yung sarili ko na i-embrace ko na pala the culture ni Riway. And sabi niya nga na in love. And I'm in love with the platform of Riway. So can we give Riway International a round of applause? Sabi ko nga minsan sa mga leaders ko, sabi ko, bakit? Mayroon pa ba? Kasi kung mayroon pa, don't waste time. Doon ka na. Di ba? Don't waste time. Pero dahil wala naman pala, kung wala naman doon, give 100% here. Kasi wala nang iba. Pag ako ang tinanong mo, it's not dahil nasa Riway ako. But pwede tayo mag one-on-one. Tanungin niyo ako kung bakit. Wala na nang iba. Hindi ko sabihin. Siyempre, hindi ko sabihin. Gusto niya talaga malaman bakit wala nang iba. At mamaya, tanungin niyo ako one-on-one. Sasagutin ko kayo, bakit wala nang iba? Wala na. For so long years, sabi ko nga, nag-aral, nag-empleyado. Yes, nag-employee ako. And I worked so hard. No? I worked so hard. Siyempre, gusto mo magiging excellent ka, di ba? Gusto mo rin mapansin ka ng company, right? And nag-study further din ako. Para medyo umangat na. Kasi akala natin na solusyon kasi is yan. Eh, hindi masama naman. Tama yan. But then
then, since na wala naman ako ibang formula, naisip ko, siguro business, no? So, nag-business ako. And then, nang nag-business ako, since na wala ka naman kapital, tama ba? Wala ka naman kapital sa business, anong gagawin mo kung anong meron ka? Right? Kung anong meron ka. So, dahil ang baon ko, kung anong alam ko, so ang business ko is consultancy. So, dahil consultancy ang business ko, I encountered a lot of, ang clients ko kasi is mga businesses. Ayan. Kasi consultancy. So, sabi nga kanina ni Vivian, di ba, nag-ano nga siya? Sa two mindsets. Di ba siya nag-employee for how many years then? So, kaya nakaka-relate ako. Nag-employee siya ng ilang years then, and then nasa realty, tama ba? But then, nandito na rin siya sa Riway. So, parang ako. So, the story niya, two mindsets ang ni-share niya, but then dudugtungan ko, why Riway? No? Kasi yan din ang tinutumbok niya kanina, why Riway? So, can we give our Diamond 3-star Vivian a round of applause to that very inspiring sharing. So now, going back doon sa kwento ko na nag-business din ako. So nakita ko the ups and down ng business, no? Business ng iba. It seems okay. It seems maraming pera. But then, kapag tinignan mo, gaano kaya karami yung kanilang payables? Gaano kaya karami yung kanilang receivables? Everyday kaya wala silang stress para maghahabol? May nakaka-identify? Nakaka-relate? Yes. Kasi ako nakaka-relate din ako yan. In my own business, no? So, consultant ako ng iba-ibang businesses, pero na-experience ko. Why? Bakit magbabayad ka ng kuryente mo? Magbabayad ka ng empleyado mo? Magbabayad ka ng rental mo? Tama? So, dahil wala ako ibang formula, I thought, yun na ang sagot sa dream ko. It seems parang umangat naman ng konti. Pwede naman ako magbakasyon, no? Nakakapagbakasyon, no? Pero, hanggang doon na lang ba? Iniisip ko, paano pag dumating yung time, senior na ako? Ano mangyayari sa akin? I have enough? That is the question. Senior is 60 years old, right? Yes. Eh kung bibigyan ka ni Lord ng life na hanggang 80, hanggang 90, eh kung more than that, the question is, do you have enough to sustain? Ako lang ba nag-iisip ng ganyan? Or may nag-iisip din na iba? Mayroon din. Okay, mayroong nag-iisip din. So yun ang iniisip ko noon. But since there is no formula, akong na-encounter, so okay na. Akala ko kasi yun na eh. Akala rin siguro ng iba, yun na, tama ba? Sa marami dito na iba-iba rin ang na-venture sa life, di ba? Akala yun na. But, way back 2017, nang na-encounter ko yung product na ito, na nakita ko, can really give hope to the hopeless in terms of health. Tama? Yes. Na-encounter ko personally how this amazing product give hope to many people. And that is the heart of our founder and the CEO. How to give hope to many people. Right? Yes. So, product. No? Pero hindi yan ang main business ng company. Tama ba? Yes. The product is just a bridge for us people who believes to be a better version of ourselves. Yes. So, ano ang business ng company? Na-mention na rin kanina ng ating Diamond 3-star. The true business of the company is to build people, develop people. Yes. And that people, that person, that you touch the life of that person can have a better version
of himself or herself? Napakaganda. Napakaganda na advocacy, no? So it's advocacy. Hindi ka pwede dito na gusto mo lang pera because you will end up selling the product. Tama? Kung gusto mo pera, pwede. When you sell product, 1 set, 2 sets, malaki na pera mo. But then you will not end sa selling the product. Yes. The growth of the people, yun ang advocacy natin. And that person mag-change yung life. And that person, the person that he or she encountered will change the life too. Napakagandang advocacy, no? It will not stop sa akin lang, or it will not stop sa person na nishiran ko. But hanggang saan? Hanggang sa gusto mo. Ay, yes, hanggang sa gusto mo. Actually, it's unlimited, na? Unlimited. Kung hanggang saan makarating. Possible na yung mga tao nag-change yung life nila, hindi mo na sila kilala. Baka pang 1,000 people na yan. Tama? Yes. But then, because of the decision that you make, it's only one decision. 7 years ago, 2017, nag-decide lang ako. Nag-decide ako una for my health. And then the next time, nag-decide ako to close my business and do the advocacy of sharing good news to many people. So, ladies and gentlemen, sino sa atin gusto na mag-prosper yung life? Yes, lahat. Kasi kapag hindi mo kinlaim, hindi yan darating. True. It will start muna sa'yo. No? It will start muna sa mind mo ano gusto mo. Yes. Yes. Kasi if not, hindi yan, ano ba tawag? Yung kamwat me, kung ano lang ang meron, hindi. Nagsa-start sa atin, i-desire muna natin yan. Tama? So ngayon, dahil marami sa atin, ang gusto magiging prosperous, no? Sino ang may gusto na 1 year of prosperity? Sino may gusto? Yes, may gusto. So ang sabi, one person, brilliant person, said na if you want 1 year of prosperity, plant a grain. Ayan. Grain raw. Ano nga ba yung mga grain? Munggo. Munggo. Ano nga ba yung mga sodium? Plant grain. Ayan. Rice. Di ba? Rice. Oh. Yan. If you want 1 year of prosperity, plant rice. Ayan. So marami gusto, di ba? Siyempre, pinakain ng rice. Pero ako 3 days na hindi kumain ng rice. Okay. Next. Sino who wants to have 10 years, no? 10 years of prosperity. Sino? 10 years of prosperity. Okay, 10 years. So if you want 10 years of prosperity, plant mango, a tree. Yes, mango raw. So di ba pag nag-plant ka ng mango, 10 years kapag hinarvest mo, marami kain-kain. Tama? O kaya kung bumunga yung mango mo ng after 3 years, di ba pwede na bang mangga? O kaya yung mga ibang trees, di ba? 3 years na may bunga na. So harvest ka ng 10 years, no? Kasi after 10 years na pag-harvest mo, minsan hindi na, kuluntoy na yung bunga noon. Tama ba? So if you want 10 years of prosperity, plant a tree. Ayan. But who among you wants
100 years of prosperity. Sino? Yes, 100 years of prosperity. So it says, maraming violent reaction. Kasi iniisip nila, hindi sila aabutin ng 100 years. Yun ang worry natin. Bakit di ako aabot ng 100 years eh? Bakit di ako inaabot ng 100 years? Sayang yung pinlang ko. Ganon? Okay. Sige, ganito. Sabi ni Tita, may successor daw. Ito, ganito. 100 years of prosperity. Plant. Plant. In the life of people. If you plant a seed, if you plant in the life of people, by developing that people, by building that person, you are leaving a legacy. Yes. So kung ang edad mo ngayon, like edad ni Joy, okay, si Joy example ko kasi kanina first speaker natin, no? Ang edad ni Joy ay 47, sabi niya. Pero parang 18 years old pa naman. First speaker. That is the power of our product. Yes. So, kung bibigyan ni Lord or bibigyan ng ating Creator, no? Whosoever yung ating belief nandoon. Kasi mayroon tayong sa 6 core values, the spiritual values. Hindi naman sinabi na kung ano denomination mo. Tama? But then how we live life that our Creator binigay sa atin. So kung si Joy binigyan ng life ng Creator niya, ng additional 53 years old, 53 years. So ibig sabihin si Joy 100 years, na? Or kung binigyan 60 years, so more than 100 years na si Joy, right? Yes. So, if Joy will plant a seed now, if Joy will truly decide, hindi lang 1 star. Parang ayaw eh. Okay. Hindi lang 1 star ang gusto niya. Kasi remember, Daran, pag sinabihan tayo ng, ay, matimilit ka. Ayaw ko. Parang ako noon mag-star ka, ayaw ko. Kasi akala ko hindi ko ma-reach yung star. Kasi parang ang hirap, no? Di, share lang ako, share lang ng product. Pero syempre gusto ko rin income. Nasa isip gusto ko rin, sino bang hindi gusto, di ba? But then I realized that rank, it's not just a rank. But it signifies how many lives you have been touched. Yes. So kung more than 100 years na si Joy, the seed na pinlant niya ngayon sa life ng tao, katulad yung doon kahapon sa Rosario, that new people, almost 50 people. Do you think Joy will have a legacy? Right? Na kahit wala ka na sa mundong ito, still, the legacy that you planted 60 years ago, ma-remember na. Tama? So yan, if we want to have ang prosperity, sabi kanina ni Miss Vivian, ang success, hindi lang naman mag-determine kung gaano karami, no? Figures in your pocket, sabi niya. So hindi lang yun the success. Kasi marami naman tayong kakilala, mga mayayaman. But do you think they are successful? No. Maraming mayayaman na hindi nga makabangon, di ba? Maraming mayayaman, ang kayamanan nila naubos din. Saan? Sa ospital. Diba? Maraming mayayaman na hindi sila nakakapagpakasyon. Bakit? Hindi na makalakad. Diba? So do you think they are successful? No, hindi yan ang batayan. Magiging successful
peaceful ang feeling mo and successful ang tingin sa'yo ng ibang tao kung nire-respeto ka. If you are respected, if you have the value, tama? Yes. Value, hindi natin yan dinidemand. Or respect, hindi natin dinidemand sa ibang tao. But then, the respect, tayo ang nag-create. Tayo ang gumagawa noon na kahit hindi natin i-demand, nare-respetuhin tayo by who we are. People will respect us. Tama? The value na ibibigay sa'yo. Eh, wala ako nakita na ibang platform na bibigyan ka ng value. Katulad sa pagbigay ni Riway. Mayroon ba? Mon. For so long, na marami ka ng companies na dinaanan. Mayroon nagbigay ba ng value katulad sa pagbigay ni Riway? Dilupyo yung binigay sa kanya. So anyway, kahit sa lahat sa atin, kahit ako, walang company na nagbigay ng value sa atin. Yung i-award ko not just in the local stage or doon sa SMX or doon sa World Trade, but yung bibigyan ka ng recognition in the international stage. Only in Riway. Yes. So now, ladies and gentlemen, speaking of giving value, speaking of recognizing in the international stage, this October 4, we have the LRN, Leaders Recognition Night in Bangkok, Thailand. So sino ang qualified para makakuha ng award? Sabi nga kanina ni Joy, no? Actually, hindi nila akalain na pumunta kami nila Joy sa Malaysia last week ng March, April ba yun? No? April, kahit kami hindi namin in-expect na makaakyat sila sa stage, makakuha ng trophy and mabigyan ka ng pin. So hindi mo ini-expect. Pumunta lang just to empower yung sarili, to borrow strength in that event. No? So leaders going to the international event, not just na para mamasyal, not just na para makaakyat tayo ng stage, but we can borrow the strength in that event that we can share to our people, to our leaders. That is the main purpose. So now, going back to the event this October 4, Leaders Recognition Night, and ang i-recognize doon ay 1 star, 2 star, 3 star, and I do not know kung hanggang saan sa mga team elites. No? Basta, sigurado 1 star, 2 star. Ay, titingnan natin. So, ito siya ngayon. So, nakita nyo may mga star, ay i-recognize din pala mga team elites nandyan, no? So, yung event na yan, October 4 pa, may 3 weeks pa tayo to work that out. Tama ba? 3 weeks pa, pwede. Ngayon, medyo mura pa yung pamasahe. Tama ba? Kasi 3 weeks pa. Pero pag 1 week na yan, sobrang mahal. Kung baka wala ka ng masakyan. So, pwede ka, kahit bago, pwede pumunta. Go back to the person who invited you. How? Actually, kahit bago ka, hindi ka pa naka-register sa ngayon. For example, alam niyo ba na malaki ang chance na pagdating ng October 4, i-recognize ka ng 1 star, or 2 star, or 3 star, or baka ma-hit mo ang team elite? Pwede? Leaders? Pwede, di ba? Ngayon mag-start at October 4, pwede siya team elite ang recognition. No, it's not the team elite kasi it's 3 months.
3-star ang recognition. Tama? Pwede? Yes, pwede. So, it's a decision away, no? For us, what we really want.